Magandang araw po. Sa bidyong ito ay ating ibabahagi kung ano bang mas magandang itanim, gulay, mais, or palay. Ang gulay ay maganda itanim, kaya lang kung hindi mo ito maitaon sa presyo, sayang dahil mura siyempre ang iyong pagbebentahan. Gaya nitong ating sili, na tinanim natin to ng August. Ngayon ay April na. April 24 na po ngayon. Maraming mga bunga ngayon yung ating sili maintain natin. Pero ang presyo ng sili ngayon ay sa Urdaneta, ang farm gate lang nito. O ang bagsak lang nito ay 20 pesos per kilo. So kapag ganun yung presyo, at siyempre ang upa sa nagpipitas ay hindi naman pwedeng 10. So parang sa presyong yon parang pinapamigay mo na lang yung sili mo. Tapos siyempre kailangan din itong patubigan. Kailangan din itong abonohan para ma-maintain siya. Kailangan din itong isprehan para hindi maglapnos, hindi masira. Kaya pag ngayon ka magtatanim ng ganito, medyo alanganin. Dapat magtatanim ka ng ganito mga buwan ng September, October, November kung mataas ang inyong parte. Pero pag nababaha, hindi pwede kasi mamamatay po ito. So alin man ang inyong itatanim, yung talong naman dapat malaki yung puhunan mo sa pang-spray. Pag hindi mo natumbok yung panahon na mahal ang talong, lugi. So ganon kahirap magtanim ng mga gulay kagaya ng halimbawa yung upo, yung patola, yung sitaw. Ang sitaw medyo magandang presyo ngayon. Yung okra, kahit anong mga gulay. So may recommend ako na kapag halimbawa magtanim tayo ng gulay kapag halos lahat ng mga pwedeng tamnan ng gulay hindi na pwedeng magtanim. Lalo na kapag tagulan, magandang magtanim. Medyo mahirap lang mag-maintain kapag tagulan dahil yung baha, mamamatay yung ating mga tanim. Pero yun ang pinakamagandang panahon para magtanim tayo ng gulay. So makikita natin na maraming nakaka tsamba o swerte kapag mga tagulan dahil siyempre pag tagulan kokonti lang yung nagtatanim at doon mataas yung presyo ng mga gulay. Mataas ang presyo ng sili, yung siling ganito kapag buwan ng November, December, January. Kaya kapag nakapagtanim ka ng September, sigurado matutumbok mo yung mga buwan na yon. Pero dapat magaling kang mag-maintain para lalaki ng parang ganito yung sili. Kasi pag hindi lumaki yung sili mo, wala din. Pag mas malaki yung sili, mas maraming bunga. Pag mas maliliit, siyempre maliliit din yung kanyang bunga. So kapag tumama ka sa presyo at tumama ka sa dami ng bunga, ayun, talagang tiba-tiba ka sa gulay kagaya ng talong, sili, kamatis, yan. At iba pang mga tanim na pwedeng pakinabangan at pwedeng alagaan kung mataas ang presyo ng gulay. Pero ibabahagi ko rin po sa inyo kung ano ang kagandahan din kung magtatanim ka ng mais or palay. Ang mais or palay ay mababa ang kanyang presyo, kaya lang mas sigurado yung mais at palay dahil siyempre yan kasi yung mga basic needs, gaya ng yung food, talagang hindi mawawala yung mais at palay kasi ang palay yan ang bigas natin, mais yan ang pinapakain sa manok, baboy at iba pa. Ang mais ay madaling alagaan. I-timing mo lang yung paglalagay ng abono, foliar at pagpapatubig ay bubunga ito at gaganda. Pero kung hindi timing ang yung pagpapatubig, pag-spray at yung paglalagay ng abono, hindi po maganda yung kanyang magiging performance at yung kanyang magiging production. So kagaya ng mais, palay ay parang mais din.
na dapat nasa calendar or nasa timing lahat yung paglalagay ng abono. So, hindi kagaya ng gulay na kahit medyo mantala okay lang, pero dapat pa rin naka-schedule at talagang eksakto yung mga paglalagay ng pataba para mabilis siyang bumunga at mabilis ding magkaroon tayo ng tinatawag nating aanihin. So dito sa mais, ang kagandahan lang nito, hindi masyadong nagbabago yung presyo, hindi kagaya ng gulay na pag bumagsak, bagsak talaga, wala kang kita. Pero kapag mataas naman, mataas din. Pero sa mais kasi, pag maganda yung kwan mo dito, maganda yung pag-aalaga mo, maganda yung mais, sigurado may kita ka. Pero pag hindi magandang yung pag-aalaga sa mais, siguro kikita ka rin pero hindi masyado. Kagaya ng tinong ngayon, no, kumita tayo ng halos kalahati sa ating mais ngayon. Dahil maganda yung ating pag-aalaga, nilagyan natin siya ng foliar, nilagyan natin ng tamang abono at pinatubigan natin sa takdang panahon para maging tuloy-tuloy yung kanyang production. So sa akin, kung first time ka lang na farmer, maganda mais muna tapos pag-aralan mo yung gulay. Or kung naggugulay ka, pag-aralan mo rin yung pagtatanim ng mais at palay kasi hindi lahat ng panahon magandang presyo ng gulay. Kaya dapat tayo mga farmer, hindi lang isa yung ating tinatanim, dapat iba-iba para pag mura man yung ibang tanim, mayroon tayong pagbabawian. Kagaya ko, mura ngayon yung sili pero babawi tayo dito sa mais kasi siguradong kikita tayo dito. Dito tayo bumabawi. Pero pag halimbawa tumama din yung ating sili, mga gulay, okay din, no? So bilang farmer, dapat hindi lang, sabi ko nga, hindi isa magtanim ka ng subukan mo magtanim ng sitaw, ng okra, ng pakwan, ng talong, ayan, sili at iba pang mga pwedeng pagkakitaan o ibenta sa palengke. So ganun po yung kwan, para hindi tayo masyadong problema sa puhunan, no? Kasi pag halimbawa itong mais kasi, pag maluwangan yung sakahan, yung maluwangan yung tatamnan, malaki ang yung kikitain. Sa gulay, kahit maliit lang yung tinanim mo, kung mataas yung presyo, ay tama pa rin. Kaya yun yung mga pagkakaiba ng pagtatanim ng gulay at saka mais. Sa palay, talagang pag panahon ng palay ay maganda yung ani. Pero kapag walang ulan, mahirap, wala kang irigasyon, talagang gagastos ka bago kaani. Kaya dapat tayo magtanim sa timing. Halimbawa, pag gulay, magtanim ka kapag mura ang gulay para sigurado mahal yan kapag tayo ay mag-harvest na. Itong mais din ito, no? Kaya ako nagtanim nito kasi walang bibihira ngayon yung nagtatanim. Saka matinding hamon yung pagkakaroon ng mga uod. Kaya tayo nagtanim ng mais. Saka ang mais kasi madaling alagaan. Though ngayon mahirap nga lang dahil inuud. Pero okay pa rin ang mais dahil kagaya ng mga naranasan ko na nung una, madaling ibenta kasi ang mais. Ito yung mais nga, halimbawa pag ito'y hinog na or pag ito'y ready for harvest na, tawagin lang mula yung mag-harvest. I-harvest na nila tapos sila na rin maghahakot. Titimbangin na lang nila, kukunin mo na lang ng pera. Pero kapag halimbawa ngayon, pagkatapos kong ito katatapos lang na mais, drinay ko siya para medyo mas mataas yung kita. Pero halos konti lang naman yung naipatong. Konti lang naman yung parang kita natin na dumagdag. So yun po yung mga kalaman na gusto kong i-share sa inyo tungkol sa pagtatanim ng gulay at pagtatanim ng mais. Mamili po kayo at subukan po ninyo lahat para makita nyo kung ano yung talagang parang kung saan kayo expert. Dati gulay lang yung tinatanim ko, pero nung nakita ko na sinubukan ko yung mais. So nakita ko na maganda yung mais dahil hindi naman lahat ng panahon tumatakam sa gulay. Kagaya sinabi ko, mataas ang gulay kapag November, December, January. Pero ganitong panahon, bagsak presyo ang gulay. So
pag gulay ka ngayon, wala, bagsak presyo, wala kang kikitain. So maganda itong mais dahil kita pa rin diretso yan eh. Halimbawa yung presyo ngayon na kapag wet 14 or 13, okay pa rin yon, or 12. At saka yung dry na 17 plus. So mas sigurado yon kaysa sa gulay. So yun yung mga kaalaman na nais kong ibahagi sa inyo. Hopefully makatulong sa inyo yung video ito, makapagbigay sa inyo ng kaalaman. At sa mga farmer na sumusuko, huwag kayong sumuko. Parang nag-aaral lang, parang pag-aaral yan eh. Grade 1 ka muna ngayon sa una, then tuloy-tuloy lang hanggang sa maging eksperto ka sa pagpa-farming. Kagaya ko, tinuloy-tuloy ko lang. Kaya ngayon ito, kumikita tayo kahit na konti, pero may kita pa rin. So, ganun din ang gawin niyo. Sayang naman yung lupa nyo, huwag nyo ibenta yan dahil napakalaking halaga ng lupa. So, mas mahalaga ang lupa kaysa ginto o kaysa anumang mga ari-arian. Kasi ang lupa, andyan lang yan eh, na ang kaganda ng lupa, tumataas yung kanyang value. Patuloy lang po kayo sa pagsubaybay sa ating mga video. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo. Subukan nyo po yung ating mga foliar para lumaki po at gumanda ang inyong ani at kita. God bless po!